Welcome dito sa ating day 4 guys. Ayan, sabi ni Miss Vilma, Russian. Yon. So, siguro ang gaganda ng anak niyo. Russian. Gwapo at magaganda. All right. Let's begin dito sa ating session sa day 4. And we're gonna be talking about the Facebook ads metrics na kailangan yung makita doon sa dashboard. I think this is not gonna be a very long session, hopefully. Kasi ano lang naman to, very straightforward na metrics na kailangan nyo matutunan. And I'm gonna show the ads manager. And before we dive into that metrics pala guys, may utang ako sa inyo kagabi. Yung hindi ko mahanap na settings doon sa Alpha Supreme ba yun? Na page. I'm just gonna switch the page to Alpha Supreme. Yeah. So let me just quickly share my screen. So di ba guys, kagabi hindi natin makita kung saan papalitan yung username ng page ni Sir Ru. So dito mo siya makikita. So kailangan mong i-switch yung profile from your personal profile to the Facebook page. So this time, make sure ko nakikita niyo yung gilid. Ayan. So isi-switch mo lang. So ito yung profile ko, isi-switch ko lang into Alpha Supreme. Now, dito mo siya makikita. Click mo lang tong right profile mo, settings and privacy. Tapos click mo yung settings. And then punta ka dito sa page setup kung tama. Ayan page setup. And then click mo tong view. Okay? And then click mo tong username para yung slug hindi siya random. Now, andito ba si Sir Ru? Ru, nandiyan ka ba? Teka, stop sharing ko muna yung screen na. Andito ba si Ru? Alpha Para. Ayan, si Ru Master Alpha Para. Ayan. Sir, I'd like to get your permission. Anong ilalagay natin ditong username? Pwede ba yung Alpha Supreme na agad? O ano? Supreme. Pwede bang ganyan? Alpha Supreme. Okay, sige, diretso. Available naman sir yung yung username. Ayan. So, Alpha Supreme username available tapos save changes. So, yung mga ano nyo guys, mga pages ninyo dapat hindi random yung slug ng dulo kasi para madali kayong mahanap sa internet. So, I'm just gonna stop sharing my screen and put my teka. Ha? Wrong spelling ba? Misspelled? Sorry. Misspelled ba? Damn it. Alpha. Oo nga. Sorry. Alpha Supreme. Diyos ka Lord. Tumatanda tayo. Supreme. Oo nga. Sorry guys. Alpha Supreme hindi siya available. What if lagyan natin ang underscore? Hindi rin available. Dash. Hindi rin available. Alpha Supreme. Pwedeng PH siguro. Ayan, available yung PH. Goods ka ba dyan, Sir Ru? Ano bang may suggest mo? Goods ka ba dyan? Okay ba sa'yo? Ay, ano ba nangyari? Okay ba sa'yo tong Alpha Supreme PH or type mo dyan, sir, sa sa chat box kung ano yung gusto mong username bago ko siya i-save changes. Or pwede kang pwede ikaw na lang din after nitong meeting. So after nitong live training. So I'm just gonna send you the link kung saan para diretso ka na doon. Hindi mo na siya hanapin. Ito, ayan yung link na pupuntahan mo para malagyan mo. Anyway, nakita na naman natin kung saan may lalagay. Okay? Okay ba sa'yo yan? Alright, para makamove on tayo dun sa ating lesson for tonight. Okay, cancel ko muna to and then dito mo lang siya mahanap sa page setup and then click mo lang tong edit para malagay mo yung username mo. Okay?
Now, open lang ako ng ano, ng Ads Manager para makita niyo yung ah yung ating Ads Manager. Hanap ako lang ng ad account dito na pwede natin gamitin. Tapos, let's say, si ano na lang, ito na lang siguro. Okay. So, share ako ng screen. Okay, may data naman na to. But, siguro, ito na lang. Okay, i-filter out ko tong ano, para ito lang yung nakikita nyo. Kunin ko lang to and then, kasi ito may data na to sa client ko. Ayan. So, kita naman yung screen ko guys, no? Okay naman? Okay. Okay, so ano ko lang to, i-arrange ko lang itong reporting column. So click ako dito sa plus sign. Okay, pag gusto niyo i-arrange yung column ninyo, reporting column, click nyo lang itong plus sign sa dulo, add other columns. Tapos tanggalin natin dito yung mga hindi naman masyadong kailangan sa reporting. So tanggalin ko itong clicks all, CTR all, itong click through rate, itong CPC, impressions, kailangan natin yan. Ito, remove ko itong mga to. Schedule, ends, amount spent, attribution settings, delivery. So, magsimula tayo sa budget. Budget, amount spent, tapos result, cost per result. Cost per result. Ayan, ano bala sa baba. Nasaan na yan? Ito. Cost per result, pagtabihin nyo na yun dyan. Yung reach sa impressions, magkatabi. CPM, pwede ko. Lagay ko dito. CPM, tapos link clicks. Unahin ko na kaya itong CPM. Yan. Link clicks, frequency. Ito yung reach, bakit napunta dito? Reach, impressions, link clicks, click-through rate, frequency, tapos adds to cart, payment info, move ko lang to. Add to cart, payment info, initiate checkout, or checkout initiated. Okay. And then purchase. Purchases, purchase value. Check ko muna to. And then ROAS. Ay. Okay. Check natin. So from budget, amount spent, results, cost per result, reach, impressions, link clicks, click-through rate, CPM, frequency, adds to cart, add payment info, checkout initiated purchases, purchase ROAS, spend. Yan. Okay. So goods tayo doon. So basically guys, ganito lang siya kapag magra-run kayo ng campaigns, paano nyo basahin yung data na nakikita nyo dito sa dashboard ninyo? Unahin nyo muna sa budget, magkano yung daily ad spend mo, magkano yung daily budget na niraran mo, tapos yung total amount spent based doon sa date range na meron ka dito sa taas. Okay? Pansinin nyo dito guys na kahit na 200 pesos yung budget ko dito, pag pumunta ako sa yesterday, minsan lumalagpas yan ng 200. Okay? Nagpa-fluctuate po kasi ang algorithm ni Facebook. So it's either pwedeng
pwedeng below 200 or more than 200. Pero pag in-average mo yan sa within the 7-day time frame, 200 pesos po ang average po niyan. Okay, ganun po yung ano niya, kahit 200 yung budget mo, nag-over po kayo ng more than 200, 209.67 in this scenario. So, ganun po siya. Ngayon, total amount spent, tapos ang unang chine-charge sa ni Facebook is itong CPM, cost per 1,000 impressions. Sinasabi sa ni Facebook na ang cost per 1,000 impressions mo is $10.45. Out of $10.45 within this date range, nakapag-generate ka ng total number of 269,897 impressions. Okay? Mapapansin mo yung reach mas mababa kaysa sa impressions. 132,472 lang yung reach. Ngayon, pag kinalculate mo yan, pag kinumpute mo siya, okay, 269,897 minus 132,472, may 137,425 na nakatao, excuse me. Ayan. Excuse me. So, meaning, yung 132,472, it's the same people doon sa impressions. Parehong tao yung nakakita doon sa impressions. Meaning, out of 269 na yon, 897 na impressions minus 132,472, 137,425 doon ang nakakita ng ads mo more than once. So malamang 2 beses nila nakita yung ads mo. Kaya makikita mo dito sa frequency 2.04. Okay? Ibig sabihin, twice nilang nakita yung ads mo sa newsfeed po nila. Okay? Pero in reality, itong 132 reach, yun yung number of people na na-reach ng ads mo. It so happen na nakita nila ng more than once yung ad mo, kaya nagkaroon ka ng 269,897 impressions. Now, doon sa 269,897 impressions, again, chine-charge ka ni Facebook ng $10.45. Now, out of 269 na impressions, 2,513 doon ang nag-click sa link mo. Ay, may kulang tayo. Sorry. Sabi ko na nga ba, tumatanda tayo eh. Landing page view. Kapag ka meron kang website. So, dapat ito, katabi ito ng link clicks tapos landing page view. Ayan. So, ibig sabihin po nun guys, out of 269,897 impressions, 2,500 doon ang nag-link clicks, ang nag-click doon sa link mo. Tapos, meron kang total number of landing page views na 2,412. Ibig sabihin po nun guys, hindi lahat ng nag-click ay nakarating doon sa landing page mo kung gumagamit ka ng landing page. Okay? So, ibig sabihin nun, 2,513 minus 2,412. Ibig sabihin doon, 101 na katao ang hindi nakapag-antay. Okay? Masyado silang mainipin, hindi nag-load yung website mo, umalis na sila ng website mo. Kaya mas mababa yung total number of landing page views. Ang tubig. Okay, so makikita nyo dyan na ang percentage of click-through rate mo based doon sa number of impressions is around 0.93%. Kasi ito, 2,513, ano tawag dito? I-divide mo yan dito sa number of impressions para makuha mo yung percentage na nag-click doon sa ads mo. So, ang ideal click-through rate is between 1 to 2%. Kung mapapansin ninyo, less than 1% ito, pero bakit siya nagra-run? Kasi nga, meron akong purchases. Okay? So, regardless kung mababa yung click-through rate ko, as long as na may purchases ako, goods pa rin yun. Ibang usapan yung ROAS. Okay? Kasi may kinalaman yun sa average order value. Ngayon, landing page views, okay, CPM,
Tapos na-compute natin yung frequency kasi nakita natin na most likely 2 beses nilang nakita yung ads mo. Now, out of asan na yun? Out of 2,513 na nag-click doon sa link mo, 200 mahigit doon, 272 ang nag-add to cart, no? Kinilik yung add to cart, and then out of 272 na katao, 42 lang doon ang naglagay ng kanilang payment information. So naglagay ng credit card nila. O kaya nag-initiate ng checkout. So dapat ito magkapalit pala siya. Dapat na una yung checkout initiated. So 141 doon, checkout initiated, tapos add payment info 42. Okay? Now 77 ang bumili out of doon sa total number of link clicks mo na yon, no? Ibig sabihin noon, kaya 'di ba natatandaan niyo yung sales funnel, hindi lahat sa inyo bibili, no? Meron kang 10 million na audience size, yung karamihan doon impressions, tapos bababa yung number of link clicks mo dito, tapos ilan lang yung bibili. Kaya mapapansin nyo dito, ang daming nag-click, 2,513, pero tingnan mo yung bumili, 77 lang. Kaya makikita mo din dito, less than 1% lang yung nag-click out of 269,000 impressions. Ngayon, ang purchase conversion value is 2,968 based doon sa website amount na nandoon sa landing page or website mo. Tapos return on ad spend, 1.05, which is halos break even lang. Hindi pa siya positive ROAS, but you'll get an overview paano ang step by step nito. So halimbawa, pag pumunta tayo ng newsfeed ko, hanap tayo ng ads na nandito. Ay, teka. Sige, subukan natin dito kay kay Alpha Supreme. Wala. So switch ko muna to. Doon ako sa personal profile ko. Kamukha nito, si Buddy Koala Resolutions. So, dumaan siya sa newsfeed ko dahil sponsored ad siya. Automatically, papasok yun sa rich na column, reporting column mo. Okay? At the same time, impression na rin po siya. Okay? Now, dahil nag-click ako doon sa button or doon sa link, it's either dito or dito, shop now, makakount siya as link clicks. Okay? Nag-click ako and then, dahil na-open ko yung, yung landing page or yung website, makakount to as landing page views. Okay? Now, kapag kinilik ko yung add to cart, okay, lalabas din yon dito sa add to cart na reporting column. Okay? Then, pag kinilik ko yung checkout initiated. Yun na po yung sa reporting column, checkout initiated. Tapos, kapag ka-fill out ko tong information na to, email address ko dito, blah, 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 etc., etc. Tapos, let's say, PayMongo, blah, blah, blah. Kompleto na yan. Papasok yun sa ads payment of info. Ads of payment info. Okay? And then, kapag nakompleto ko yan at hinit ko yung pay now, lalabas dito yung purchases. Okay? Diretso na siya dyan. And then, kung magkano yung peso value, yun ang lalabas dito. Okay? Tapos, kung compute naman ni Facebook ngayon yan, yung total ad spend na nilabas mo, 2,820.24 versus doon sa 2,968. Okay? 2,968.21 divided by the total amount spent. Kaya po nagkaroon po siya ng average ROAS na 1.05. Pag-uusapan po natin yan bukas, yung computation, paano kayo magkakaroon ng positive na return on ad spend. Okay? May question tayo dito. Mas mataas yung number of purchases over the number of ads to
Mas mataas yung number of purchases over the number of ads payment info, sir. Wag kayong magre-rely dito kay ito pa yung isa sa ano pala, medyo komplikadong usapin dito sa ano, sa kay Facebook. Kasi guys, itong reporting column ni Facebook hindi 200% accurate. Okay, kahit ako, hindi ako tumitingin dito in terms of numbers. Pero parang guide ko lang ito doon sa actual numbers ko. Okay? Yun yung pag-uusapan natin bukas na dapat hindi ka masyadong magre-rely dito sa reporting column na to. Okay? Kasi tama naman yung observation ni ano to? Idel Dosayen. Kasi mas mataas yung number of purchases as compared doon sa ads payment info ba? Tama ba? Yes, oo. So tama naman yung observation niya. Kasi po guys, skewed po ang numbers, reporting numbers po ni Facebook. But at least you have an overview of the customer journey kung paano sila nag-check out or paano yung reporting na nakikita nyo sa Facebook. Meron pong advanced tracking na ginagamit yung mga digital marketing agency. For now, we used Hyros. Okay, ito yung medyo advanced na talagang usapin. Pagdating sa Facebook ads, medyo kagamitin mo na tong Hyros o kaya yung triple whale. Okay? Para sa attribution. Okay? So, ang Facebook po kasi is first click attribution, tsaka ang Google naman is last click attribution. So, para hindi na sumakit yung ulo nyo, hindi ko na i-discuss sa inyo to kasi masyado na siyang advanced. Okay? So, yun. So, tama yung observation mo, Idel. Hindi siya accurate, no? Hindi siya accurate at wag kang mag-rely dun sa numbers na nakikita mo kasi pag-uusapan natin yan tomorrow kung paano mo mako-compute yung numbers mo based dun sa actual numbers, hindi based dun sa dashboard. Okay? Jeff, 2,000 value for 76 purchases. Ibig sabihin, ang baba po ng price item na binibenta. Isa yun sa problema ko dito, Sir Jeff, ito sa client na to, kasi bumibenta naman kami. Kaya lang, ang problema nito, yung anong tawag dito? Yung average order value, hindi kayang tapatan ng cost per purchase. Kasi pag pumunta ka sa website nila, ang average price point ito yung lagi kong sinasabi na kapag pumunta ka sa website nila, ito, Shop Now. Tingnan mo to. Ang price ng t-shirt niya 44. Tapos ito lang pinakamahal yung 99. I don't know, parang isa sa pinakamahal. Pero ang average price point niya 44, 39, 55. Tingnan mo naman to. Ang cost per purchase 36. So paano pa yung magiging profit margin mo diyan? Unless na lang itong cost per purchase na to umabot ng $10 or $5, malaki yung profit margin mo. Okay, pero dito ito yung sinasabi ko, nakakainin ka ng cost per purchase kasi ang baba ng cost per ng average order value mo. Okay? Kahit na 77 yung purchases mo, ang dami mo ngang purchases for this month, ang problema lang hindi ka nagiging positive sa ROAS kasi nga ang baba ng average order value mo. Ito na yung matagal kong sinasabi dun sa client na to na pagandahin nila itong product na to kasi ito may mas mataas na average order value at mas may chance na mag-positive yung ROAS namin kapag ito nabenta namin. Ang problema, ito yung mga nabebenta namin, yung mga tigpo 44 lang, 39, 55. Kaya nagiging break-even lang yung campaign. So, hindi ko nakasalanan. Matagal ko na sa kanilang sinabi. So, kung media buyer kayo, dapat marunong kayong anong tawag dito, makipag-argument in a positive way sa mga clients ninyo na kung bakit kayo hindi nagiging profitable. Okay? Isa yun sa mga cases. Okay? Next question. Sana nasagot ko yung tanong mo, Jeff. Coach, what if the value cannot be set like high-ticket products, i.e. cars? Pwede pong ma-set yan. Naituro ko po doon sa
day 3 natin kahapon, nilagyan natin ng value yung yung messages. Kung natatandaan mo, alam ko nandito ka kagabi. Nilagyan natin ng value yung messages, kung magkano yun, 1.5, o kung sa cars, ilagay mo lang yung down payment. Okay, kung magkano yung down payment na binigay sa'yo, 50,000, yun ang ilalagay mong value. Okay, kasi minsan, pag millions yata, hindi ayaw nang tanggapin ni Facebook eh. Pero try mo pa rin kung magkano yung price ng kotse mo, di ba, 860,000, yun, try mo kung ipasok yung 860,000 para at least mag-reflect doon sa ads manager mo as purchase conversion value. Okay, Sir Fritz, nakuha? Then walang email nurturing, ano? Hindi ko magets. What if the ka ng mission? Hindi ko magets yung then walang email nurturing, sir. No? Ah, goods yung attribution lesson coach. Hehe. Yes, opo. Yung attribution po kasi isa sa mga masakit na usapin yan pagdating sa Facebook ads. Kaya po gumagamit po tayo ng UTM parameters. Nandito lahat yan, yung mga gustong mag-upskill, nasa senior specialist course. Okay? Yung mga ganyang usapin, mga ganyang lessons, kung gusto niyo talagang maging highly decorated media buyer. Ito, senior specialist course. Ito yung maibibigay ko sa inyong course outline para mas maintindihan niyo yung attribution. No? Kasi kapag pinag-usapan natin yung attribution, I don't know, hindi nyo masyadong magigets siguro ng isang upuan lang. Okay? Next, back to the recordings. Yes. Coach, ano po much better gamitin ngayon? Personal ad account or business ad account as in yung current behavior ni Meta? Again guys, nasabi ko na to, be safe doon ka sa business ad account mo. Kung ginagamit mo yung personal ad account mo at nagkakaroon ka ng resulta, keep it, pero try mo rin yung business ad account para at least anything happens, na secure mo yung personal ad account mo. Okay? And then, question pa doon sa, anong tawag dito, doon sa tanong na mas okay ba na merong landing page as compared sa messaging campaign? Ang sagot ko doon, preferably may landing page ka. Bakit? Ngayon, explain ko sa inyo kung bakit kailangan may landing page ka. Isipin mo guys, nakita mo yung ad na to, tama? So kinilik ko yung shop now na button. Boom. Okay? Ang charge lang sa akin ni Facebook is link clicks tsaka landing page views. Okay? As an advertiser, kung akin tong product na to at merong nag-click doon sa ads ko, sa shop now button, ang kinilik lang sa akin, yung behavior ko na pag-click dito, charge ako ni Facebook, plus nakita ko yung checkout page, landing page views, na-charge ako doon sa dalawang metric na yon. But, if, isipin mo, hanap tayo ng message campaign dito na ads. Tingnan natin. Messaging campaign. Ito, learn mode. Shop now. Doon ako sa isa kong Facebook. Try natin kung may messaging campaign tayo makita. Para ma-realize ninyo, ay ano ba yun dito? Para ma-realize ninyo na kung ano yung pagkakaiba ng merong landing page sa wala. At kung bakit isa rin to yung mga reasons kung bakit nakakakuha kayo ng basurang leads. No? Tingnan nyo tong, let's say, tayo ng ad na messaging campaign or messaging wala. Ibig sabihin nun, natag ako ni Facebook as clicker. Hindi messenger,
Messenger. Nasaan na yun? Walang message button. Wala. But anyway, wala talaga. Okay. So let's assume na ito guys, no? Ito ay message button. Pag kinilik ko kasi yan, automatically pasok ako sa cost per message. Ibig sabihin, chinarge ako automatically ni Facebook dahil nag-message ako. Re-reflect dun yun agad automatically dito sa cost per results mo. Yan, no? Results, number of messages started. Diretso na yun. Charge ako doon ni Facebook. Unlike doon sa may landing page ako, hindi ako na-charge agad sa cost per result na leads. Kasi kung hindi naman interesado yung bibili, hindi naman siya magko-continue. Okay, pero dahil nga kung halimbawa cost per message button ito, pag automatically pag click ko dito, charge na agad ako as cost per message. Kaya kaya marami kang basurang leads na pumapasok kasi nga hindi mo na filter. Dahil, sorry, na-click ko lang yung message button, hindi naman po talaga ako mag-i-inquire. Okay, nakita niyo yung image. Pag nasa mobile kasi, pag kinilik niyo lang yung image, automatically, magpa-fire na yung message button. Okay, so yun po yung diferensya, yun yung kaibahan ng may landing page sa wala. Okay? So, yan sir, messaging. Messaging, tingnan natin ito, messaging ito. Kaya lang, hindi ito lalabas as tingnan mo, ano lang to. Reels lang to. Kasi dapat to lumabas sa feed ko. Sir, sino to? Si Idel. Sino? Yan, si Idel. So, yun ang kaibahan ng messaging campaign. Wala akong makitang messaging campaign eh. Hindi dumadaan sa feed ko. So, clickers ako. Natag ako ni Facebook as clicker. So, sorry. Coach, not sure kung napakita kanina, late lang naka-join. Sa e-commerce market, like sa sample ninyo, ano ma-recommend na ad creative since mixed product siya? Catalog po ba na ads? You test it, Ma'am Grace, no? Kasi kahit mag-recommend ako ng catalog, kahit mag-recommend ako ng 15-second video ad, kahit mag-recommend ako ng 20-second video ad, kahit mag-recommend ako ng image, carousel, you'll never know unless you test it. Okay? Walang maganda at walang pangit na ads. Hindi mo malalaman kung maganda or pangit yung ads mo kapag hindi mo tinetest. Okay? So yun lagi ang sagot ko doon. Hindi ako nagbibigay ng, guys, maganda video, guys, maganda image. Hindi. Gaganda lang yan. Malalaman ako kung maganda yan based dun sa resulta. Okay? Yung audience mo ang magbibigay sa iyo ng feedback kung maganda yung ads mo na pinapalabas. No? Paano mo malalaman kung maganda yung ads mo na pinapalabas? Magre-reflect yun doon sa Ads Manager reporting column. Okay? Magkakaroon ka ng mataas na click-through rate. Magkakaroon ka ng mas mataas na link clicks. Magkakaroon ka ng mas mababang CPM. Magkakaroon ka ng positive na ROAS. So yung tanong mo, Ma'am Grace, ano yung maganda na sample na mara-recommend sa ad creative since mixed product siya? Kung ano yung naisip mong ad angle, i-upload mo yan sa Ads Manager, i-test mo. Okay? Kung ang product mo ay anong tawag dito? Anong klaseng product ba yan? Halimbawa, skincare yan. Ipakita mo kung paano makakasolve ng problema yung skincare product mo. Sa first few seconds pa lang nung ads mo, dapat na-capture mo na yung attention na nila na halimbawa, pagka nag-promote ka, halimbawa, meron kang influencer, 3 araw lang, grabe, kasolusyonan yung skincare problem ko. Mga tipong ganun. So, dapat unang bigkas pa lang ng bibig mo, na-capture mo na yung attention nila, nagkaroon ka ng magandang hook about doon sa pinopromote mo na product, hindi yung
Hi, my name is Clarence and today we're gonna be talking about this skincare product. And wala na, nag-scroll na. Wala na, yung first 3 seconds mo, hindi maganda yung hook mo, nag-scroll na yung audience mo kasi nagpakilala ka pa. Makikita mo yung mga videos, yung mga ads ko, hindi naman ganun kaganda, hindi naman super quality. Pero, mini-make sure ko na unang buka pa lang ng bibig ko, nasabi ko na agad yung pain points. No? Pain points, dream outcome, and solution to their problem. So, diretso mo na, wala, kasi wala naman silang pakialam sa akin eh. Kung ano yung pangalan ko, ano yung business ko, or ano yung taga saan ako, wala naman silang pakialam eh. Pinapakialam nila yung sarili nila. So, dapat mai, ah, maibigay mo agad sa kanila yung gusto nilang malaman within the first 3 to 5 seconds pagbuka pa lang ng bibig mo. Yun yung pinaka the best na ad na maire-recommend ko, Miss Grace. Okay, pero anong format? Hindi ko po alam. Kung image, kung video, reels, carousel, hindi ko po alam. So, i-test mo siya para malaman mo kung anong ads ang mag-work. Okay? Ito po yung ongoing ads ko. Tingnan natin. Messaging campaign ba to, Sir Idel? Tingnan natin. Wala kasing ano, hindi to lalabas yung message campaign dito. Hindi lalabas yung message button. Kasi binigay mo sa akin yung link eh. Dapat dumaan sa feed ko to. Kahit na ibigay mo sa akin yung link na yan, hindi yan lalabas yung ano, yung message button. Coach, going back, sana nasagot ko yung tanong mo, Miss Grace, no? Coach, going back sa email nurturing, magwo-work ba yung funnel if walang email? Strictly meta ads lang, car selling pa din. Ah, ano? Di ko yung going back sa email nurturing, magwo-work ba yung funnel if walang email, strictly meta ads lang? Messaging campaign ka lang ba, Sir Fritz? No? Messaging campaign ka lang ba? O meron kang landing page? Messaging campaign. Kasi hindi ka naman pag nagme-messaging campaign ka, wala ka namang funnel eh. Kasi ang funnel na sinatawag kapag ka meron kang landing page. Kasi ipa-funnel mo yung from the time na nag-click sila up until na nag-inquire sila up until na may sequence kasi yan eh. So, dun sa tanong nyo, if walang email, strictly meta ads lang, car selling pa din, I would suggest kung messaging campaign ka lang naman, kunin mo agad yung mobile number. Kahit na wag ka muna mag-email marketing. Okay, mag-email marketing ka kapag ka meron ka ng landing page or website builder. Okay? Okay, and yun. So, yun lang guys ang metrics na kailangan nyo matutunan kay Facebook. Okay, itong binigay mo sa akin, Sir Idel, Dosayen, hindi lalabas yung message button dito. Kahit na ibigay mo sa akin yung link, pag tinignan ko to, ayan o, walang message button kasi binigay mo sa akin yung link. Dapat dumaan siya sa page ko, sa ano ko, sa newsfeed ko. Okay? So, yun. Tingnan natin kung dadaan, pero mukhang wala. So, yun. Yun lang pagkakaiba guys kapag messaging campaign at mayroon kang landing page. Okay? So, any question pa? Wala na? That's all for today, guys. And huwag kayong mawawala bukas kasi hindi tayo magre-rely doon sa Ads Manager. Yung Ads Manager, guide lang po natin yon, no? Kung ano yung numbers na nakikita mo. Pero hindi kasi siya 100% accurate. Okay? Ang accurate na makakompute mo, yung doon sa back-end. Paano mo siya kukumputin? Gamit yung Facebook Ads Calculator. Okay? So, salamat guys. May meeting lang kasi ako. May upcoming meeting ako kaya 6 PM po tayo ngayon. Okay, I'll be uploading the video doon sa dashboard ninyo para ma-review po ninyo yung recordings for tonight.
Alright, thank you so much guys and I'll see you tomorrow. 7:30 PM tayo guys tomorrow ha. Okay, mawawala. Thank you so much. Bye-bye.